Ngayon, itatalakay ko ang 5 historical shrines and landmarks na nakatagpuan sa bayan ng Libmanan kung saan ito ay inaprubahan ng NHCP or ang National Historical Convention of the Philippines. So ngayon, nandito tayo ngayon sa sentro ng Libmanan kung saan matatagpuan ng St. James the Apostle Church or the Cathedral. Ang Katedral ng Santiago Apostol sa Libmanan, Camarines Sur ay itinayo noong 1730 at nagsimula bilang bisita ng Kipayo noong 1586 sa ilalim ng mga Pransiskano. Naging katedral ito nang itinatag ang prelatura ng Libmanan noong 1990 at naging ganap na diocese noong 2009. Pinangalan ang plaza kay Santiago Sancho na isinilang noong May 23, 1880 sa Barangay San Vicente, Libmanan. Siya ay naordinahan bilang pari noong October 4, 1903 at sa edad na 36 itinalaga bilang obispo ng Tugigaraw noong February 5, 1917. Noong Abril 22, 1927 siya ay naging obispo ng Nueva Segovia at noong Hunyo 29, 1951 siya ay naging unang arsobispo at naturang archdiocese. Ang kanyang tagumpay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng simbahang Katoliko sa Bicol at sa buong Pilipinas. Ito ang Our Lady of Pilar Church na kung saan ito ay naka-locate sa San Isidro Libmanan, Camarines Sur. Ito ay tinalaga ng NHCP bilang isang historical shrine kung saan ito ay tinatag noong 1985. Ang parokya at dambana ng Nuestra Señora del Pilar sa San Isidro Libmanan, Camarines Sur ay tinatag noong 1985 bilang sentro ng debosyon kay Maria. Ang imahe ng Mahal na Birhen ay nagpapakita ng kanyang nakatayo sa isang haligi, may hawak na batang Hesus at parehong koronado. Noong 2014 ito ay Episcopal Coronate at noong 2015 ginawang canonical coronation dahil sa lumalalim na debosyon ng mga milagro. Ang simbahan ng San Francisco sa Naga City ay tinatag noong 1578 ng mga Pransiskano at naging makasaysayan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Dito isinuko ng huling gobernador Castilla ng ambos Camarines sa mga Pilipinong revolusyonaryo noong 1898. Kinilala ito ng Pambansang Komisyon ng Kultura at ng mga Sining o NHCP noong 1950 sa pamamagitan ng isang historical marker. Ang marker na ito ay muling iniluklok sa simbahan noong February 20, 2025 matapos itong maibalik mula sa University of Nueva Cáceres Museum. Matatagpuan ang simbahan sa Peña Peña Street, tapat ng Plaza Kensi Martires. Ang simbahan ng Kipayo sa Calabanga, Camarines Sur ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Bicol. Itinatag ng mga Pransiskanong misyonaryo noong 1578. Orihinal itong gawa sa kahoy at nipa, ngunit pinalitan ito ng ladreryo noong 1616 sa pamumuno ni Padre Francisco Graveria. Noong 1978, kinilala ito bilang isang pambansang palatandaan pangkasaysayan ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP. May patron ito na isang Birheng Immaculada Concepcion at si San Roque na naging ikalawang patron noong 1659. Sa kabila ng pagkasira ng harapan nito noong 1949, nananatili itong aktibong parokya hanggang ngayon sa Calabanga. Dambana ng Mactan. Matatagpuan sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu. Tinayo ito bilang pagunita sa labanan ng Mactan noong April 27, 1521, kung saan matagumpay na nalabanan ni Dato Lapu-Lapu ang Persang Espanyol ni Ferdinand Magellan.
Si Lapu-Lapu ay kinilala bilang unang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang pagtanggol sa kalayaan ng mga katutubo laban sa pananakop. Ang dambana ay tinayo noong 1969 at kinilala ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines bilang malagang pook sa kasaysayan ng bansa. Kasaysayan ng Bonifacio Shrine. Ang Bonifacio Shrine ay kartelya ng Katipunan Shrine ay itinayo noong 1998 sa tapat ng Manila City Hall bilang pag-alala kay Andres Bonifacio, ang leader ng Katipunan. Disenyo ito ng skulptor na si Eduardo Castrillo at nagpakita ng imahe ni Bonifacio kasama ang mga mamamayang lumalaban para sa kalayaan. Kinalala ito ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP bilang makasaysayang pook at nilagyan ng historical marker bilang pagpupugay sa kabayanihan ni Bonifacio at ng Katipunan. Maikling kasaysayan ng Magellan Shrine. Ang Magellan Shrine o Liberty Shrine ay matatagpuan sa Punta Engaño, Lapu-Lapu City, Cebu. Itinayo ito noong 1866 bilang paggunita sa pagkamatay ni Ferdinand Magellan sa labanan ng Mactan noong Abril 27, 1521, kung saan nagwagi si Dato' Lapu-Lapu. Noong 1959, idineklara ito bitang dambana sa bisa ng batas. Naglagay din ang National Historic Commission of the Philippines o NHCP ng mga palatandaang pangkasaysayan sa lugar. Noong 2021, isinailalim ito sa konserbasyon bilang paghahanda sa ika-500 anibersaryo ng laban. Ang dambanang ito ay simbolo ng kabayanihan at paglaban ng mga Pilipino sa pananakop. Ang Rizal Park o Luneta Park ay isa sa makasaysayang lugar sa Maynila kung saan binitay si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30, 1896. Dating kilala bilang Bagong Bayan noong panahon ng mga Espanyol. Ito ay naging simbolo ng kabayanihan ni Rizal sa laban ng mga Pilipino sa kalayaan ng pananakop. Noong 1913, itinayo ang monumento ni Rizal sa lugar kung saan siya binitay at dito rin nilibing ang kanyang mga labi. Kinilala ito bilang Pambansang Komisyon ng Kasaysayan ng Pilipinas o NHCP bilang pambansang dambana hanggang ngayon. Dito isinagawa ang makasaysayang pagdiriwang gaya ng Rizal Day tuwing Disyembre 30. The Quezon Memorial Shrine. Ang museo ni Manuel L. Quezon ay matatagpuan sa loob ng Quezon Memorial Shrine sa Quezon City. Binuksan ito noong Agosto 19, 1978 sa paggunita ng ika-100 kaarawan ng Pangulong Quezon at pinangangasiwaan ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP. Dito rin inilibing ang Pangulong Quezon at ang kanyang asawa na si Aurora. Noong 2015, muling binuksan ang makabagong museo na may interactive na exhibit, hologram at dokumentaryo. Noong 2020, dineklara ang shrine bilang National Cultural Treasure ng National Museum dahil sa kahalagahang historical at kultura nito.